May nga na. Ay, tingnan niyo mga kabukas. Tingnan niyo. Ang ginawang kama yung nanay nila. Waterbed. Yan. 12 peraso pa rin po mga kabukas yung ating mga bake. Ayan. Isa pa rin sa sulok. Ayan. 12 peraso. Ang galing. Pang-apat na araw nila sa mundong ibabaw mga kabokals. At malakas na. 4 na araw is malakas na yan. Ganda ng katawan ka agad, oh. Ganda na kagad ng katawan mga kabokals. Isa nagsusulo doon. Ayan, nagsusulo. Yun, ayun, dalawa. Ayun, dalawa yung iba. Kabibilog na, 4 na araw pa lang mga kabokals. Kabibilog na. Ilang to tray? Ito eh. Ilang tray yan? Ha? Ilang tray? 3. Oh, sige. Pero pag balik ko, may dala uli ako. Oh, sige, sige. Ito te. Itong unang tray kasi may kasama siyang... ano mo na to eh? May kasama siyang... XL sa medium, kaya kalate. Pero itong dalawa, puro large. Oh, pero mix lang to yung XL sa medium. Eh, ganun na lang natin yung price para na lang. Ito yung ano, ito yung parang jumbo na siya. Kalate, tapos kalating jumbo, kalating medium. Pero ito, puro large ito. Pantay-pantay yan. Diretso na lang gawin natin. Kunin mo na yan. Kunin mo na yan. Ang sa baba, siguro kunin mo na rin. Ang sa baba kasi. Para magamit mo ko. Ito, balikan ko yung mga tray ko. Yung mga tray, balikan mo to. Kasi mga bago yan. sa pag-ano mo, oo. Sa pagbalik mo, iiyan mo na. Oo, sige. Pagbalik ko, mga ganyan. Ay, ito pa, oh. Sige sa'yo. Pagbalik ko, mga ganyan uli or 4. Oo, tingnan mo. Sige, sige. Sige, te. Tama ka po. Mag-message ako sa'yo, ha? Early morning sale. Sige, te. Thank you. Saan tayo? Teka. Mga kabokas, Jumbo. Saka ano, isang diaper. Ha? Oo, mas masarap to eh. Kahit lang yan. Hello mga kabokals. Ayan, nagpalit po tayo ng thermostat dito sa ating DIY incubator. Ayan, bagong thermostat. So, kinakalibrate ko na lang mga kabokals para makapagsalang tayo ng panibagong batch. And ito, yan, i-ano ko lang, flex ko lang yung mga kabokals yung ating biniling mousetrap sa online mga kabokals. Ito.
Ayan mga kabukol. Tapos, lalagyan daw ng bait. Lalagyan daw ng bait dito. Oh, ang galing! Akala ko nabasag yung video. Ang galing! So ito mamaya, susubukan natin mga kabukals kung mahuhuli niya yung mga daga kasi sobrang dami ng daga dito sa ating area. Kailangan natin makontrol kasi hindi rin maganda masyado maraming daga. Una-una yung pupo nila. Nagkakalat minsan sa kulungan ng baboy. So yung ating mga baboy minsan nakakain yung pupo, which is delikado po. Kasi pinagsisimulan po ng sakit yon. Leptospirosis, unang-una na doon. Yung ihi nila kasi, pwede rin sila maging carrier ng ASF, mga kabukals yung daga. Kaya kailangan natin sila mapuksa. And ano kasi yan, sinusundan ng ahas siya mga kabukals yung mga daga. Kung saan maraming daga, doon pumupunta yung mga ahas. So magiging delikado rin para sa atin, para sa ating mga alaga, kung mag-attract sila ng mga ahas. So kailangan makontrol natin sila gamit ang ating mouse trap. Ang corny. Ayan mga kabukals, lalatag ko mamaya and then bukas ipapakita ko kung effective pa siya. So ito i-calibrate ko na. Good morning mga kabukals. Check natin yung mga mouse trap natin. Nakatakas mga kabukals. Atin dito. Kaya pasensya na magulo yung kubo natin. At yan, nakatambak pa dito yung mga onyx-onyx. Ay. Nakuha niya yung tinapay. Pero hindi sumara. Ito kaya meron tayong makakuha. Yun. Yan mga kabukals. Nakaisa tayo. Laki oh. Laki. Ayan. Yun ang talagang kailangan natin mahuli. Marami pa yan. So far so good. Yung anak ni Kimberly ay lumalakas sa mga kabukals at kompleto pa rin. 12 piraso. Doon yung ating mga decal brown chicks na napisa ng ating Rhode Island. Mamaya kakain na. Walang piraso pa rin. So far so good. And ito, hindi pinansin mga kabukals. Ilisnab oh. Ilisnab. Mamaya ilalatag ulit natin panibago yan. Pero at least nakadali tayo isa. Nakadali tayo isa mga kabukals. So yun lilibing ko na lang ito mamaya para laki oh. Laki. Laki mga kabukals. Breeder to, breeder yan. Ayan. So another morning, another day dito sa ating backyard farm, Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan.
tinanggal ko na yung harang, yung division natin sa pato, saka dito sa papunta sa silong sa ating kambingan. Gawa nung nasarhan na nga po natin yung silong ng kambingan natin and napapawala natin yung ating mga manok dito. So, ang ginawa ko ngayon, pinag-isa ko na mga kabokals, pagsasama-samahin ko na lang muna sila lahat para isang magiging malaking range area na po ito para sa pato at yung mga manok natin na pangkatay. Ayan, ito papakita ko. So, ito nga po yung ating silong ng ating kambing. Ayan po yung ating silong ng kambing. Ayan yung ating isang Muscovy duck na may anak. Then ayun yung mga manok natin. Yan. So, ito lang po yung paligid po ng kulungan ng kambing natin ay nakasara yan. So, hindi sila nakakawala. Hanggang dyan lang sila. And then, ito ka, may access sila dito. Ayan o. Bukas lang po itong sa may ilalim na hagdan na yan. Para makalulusot sila. So, yan. Nagdamo na ako. Tinanggal ko na yung mga damo-damo. Ilalabas ko yan mamaya. And then, ito yung ating area ng Muscovy duck. Binuksan na nga po natin. Yung mga pugad natin. Walang itlog ngayon. Ayan, so iwan lang natin itong mga pugara na to. Maglabo-labo lang muna tayo. Sama-sama lang muna sila. Anyway, ito naman mga Muscovy duck natin. Ito ay pang sariling gamit na lang natin. Hindi na natin sila patadamihin ng massively o yung maramihan. So pagka may naglimlim, may naglimlim. Pagka wala, okay lang. And then pagka meron na pwedeng katayin dyan sa mga anak-anak nila or kahit yung mga thunders na makapagkakatay-katay tayo. In short, ito ba mga Muscovy duck ay pang ano na lang natin to, pang sariling gamit, pang ulam-ulam. At least yung masisecure natin yung ulam natin pagka wala tayong pambili, meron tayong makakatay na Muscovy duck. Ganun din po sa manok. Yung aking pong dinidevelop na cross Dong Tao Shamu ay ayun na sila. Yung mga Muscovy duck natin, ayan. Ayan sila mga kabokals. Ayan yung ating mga cross Dong Tao Shamu. And ano yan, magti 3-way cross pa yan kasi nga yung mga kabir, nagbibreed na tayo ng kabir. So i-cross pa natin yan. So magiging 3-way cross. Dong Tao Shamu kabir. Yun po yung final production line natin ng mga pangkatay na manok. Yan. Yan po sila. And then yung manok, yung pato, andyan. So ayun, ang target po, primero, pang sariling gamit. At least ay wala na tayong problema sa ating meat requirements. Dahil meron na tayong mapagkukunan ng karne. Dito nga sa pato at mga manok natin, may ensure na natin yung ating mga pangailangan sa karne. Or sa protina na nagmumula sa karne. Pang ulam, ayan. So yun po ang goal ko mga kabokals, maibsan or mawala po yung aking expenses sa pagkain ng aking pamilya. Kasama na po yung syempre si mother sa yung anak ko na nandoon sa San Jose del Monte. Yun po ang goal ko sa ngayon na makaproduce ako ng marami para ma-ensure ko po yung aming pang-ulam. Yan, so po pwede po tayo magkatay ng ilang piraso, good for 1 week. Para po mga reka-rekado na lang ang poproblemahin natin. Yan. So, yun po ang initial step ko para po tayo unang-una makatipid. And then eventually, pagka sobrang dami na, ay doon po pwede tayong magbenta na ng katay or yung dressed chicken or dressed Muscovy duck. Pero, ang pinakamadali po kasang gawin is to ensure food for your family. In that way, dun pa lang makakatipid na tayo. Parang kumikita na rin tayo nun mga kabokals. Kasi napakamahal ng bilihin. Alam niyo naman, dun po sa may mga pamilya dyan, diba, sa pagkain pa lang ng ating pamilya, minsan ay problema na talaga. So, yun pong ating gustong gawin dito. Ma-secure natin yung ating pagkain para sa ating pamilya. And then, yung business will follow. Yan. Yan po. Ito, kaya malakas ang loob ko na pagsamasamahin sila dahil alam ko po itong mga dinidevelop kong
Cross, Dong Tao, Shamu ay matitibay po sa sakit yan. Kaya okay lang po yung isama dito sa ating mga Muscovy duck. Well, yung ating mga layers, mga Decal Brown Cross Rhode Island, syempre medyo ano yan, iingat-ingatan natin yan dahil mga heritage pa rin po yan na mahina, hindi ganun kalakas ang kanilang mga resistensya. Kaya yan po ay siguro hindi natin isasama na dito. Ang pagsasama-samahin lang natin dito, ito po mga kinocross natin na Dong Tao Shamu, and eventually magiging 3-way cross sila sa Kabir with Muscovy duck. Very confident ako, nakakayanin po nila yung resistensya kahit kasama nila yung ating mga Muscovy duck. Kasi matibay po sa sakit yung pinagsama-samang Dong Tao, Shamu at Kabir. Ayan mga kabokals. So yan po ang aking plano and yan po ang ating ginawa ngayon. Binuksan na natin ito. Hindi po tayo makapaglagay pa ng tubig sa sa palanggana kasi kinakapos tayo sa tubig. Alam niyo na may problema tayo sa poso, pero ma-resolve rin niya, magkakaroon din po ng ending ang ating poso serye. Ayan o, yung tatlo. Na-disgrasya yung isa mga kabukas, 4 yan eh. Naipit dito sa pinaglagyan natin. Kasi nga nilagay natin dito, binarikadahan natin ng sako. Sumiksik na sumiksik sa yero, ayun, naipit, patay. Kaya pinawalad ko na lang dito. At baka maipit na naman, maubos, sayang. Ayan. Yan po. Ito si Dong Tao. Continuous pa po natin ayusin niya mga kabokals ha. Pero the good thing is, ito meron na tayong range area para sa ating mga pangkatay na manok. Yan. Hindi na ako mag-cross ng darag. So yun na po yung final cross natin, 3-way cross. Hindi na po tayo gagamit ng darag. Kasi natikman ko po yung cross Dong Tao Shamu doon nga sa previous vlog ko, masarap na rin eh. Native na rin ang lasa, so okay na rin yun. Para sa akin okay na yun. And then tignan natin pag na-cross pa sila sa Kabir. Yan. Yan mga kabokals. So maximize the space. Maliit po ang ating espasyo. And then ito sa taas nga po yung ating kambingan. Ayun si Dagul na hindi ko pa naayos yung kulungan. Ayun si Dagul. Nirarasyonan lang po natin ng damo. And then yung kanyang mga chika babes ay nandito sa labas. Ayan. Saan sila? Ayun ang ating mga chika babes mga kabokals. Ayan. Po. So, ayun, lilinisin natin yung mga gilid-gilid na yan para maano natin, may mga namatay na Madre de Agua kasi. So, ano na yan, papalitan ko na lang ng buhay para at least hindi bungi. Hindi sila bungi. Tuloy, yung spacing nila is continuous. Yan, unti-unti mga kabokals. Unti-unti tayo po yung makakapwesto ng maganda. Ito yung ating mga white lugin. So yan, iba po ang ibahin natin ang area nito mga to kasi meron pa naman tayong espasyo rito na lilinisin ko pa mga kabokals. Yan, tambak. Andito yung pansonda nila Kuya Edwin, yung boom nila. Ayan, mga pasonda nila. Andito pa kasi nga hindi pa tapos yung ating poso. Yung ating poso serye. Tatanggalin ko yung mga kawayan na yan. Itatabi natin yan para grass cutter ko to. Yan. Isama ko lang kayo dito sa ikot tayo mga kabokals. Tapos na tayo magpakain ng ating mga yoba babs. Yan, sila po yung namamahinga na. Ay, tingnan nyo mga kabokals. Tingnan nyo. Ang ginawang kama yung nanay nila. Waterbed. Yan, 12 peraso pa rin po mga kabokals yung ating mga bake. Ayan. Isa pa rin sa sulok. Ayan, 12 peraso, ang galing. Pang-4 na araw nila sa mundong ibabaw mga kabokals. At malakas na. 4 na araw is malakas na yan mga kabokals. Ang cute ng dalawa. Mainit kasi yung nanay nila. Mainit yung katawan ng nanay nila.
Hindi ito nagkukumpulan. Ayan. Nabilog na kagad yung katawan nila. Lakas ng gatas ni Kimberly, mga kabukals. Mamaya nga bibigyan ko ng ng Madre de Agua ito pala. Mamaya natutulog pa eh. Mamaya bibigyan natin ng Madre de Agua. Yeah, mga kabukals. Yan ito nga oh. Yan sila. So yan na po yung ating range area. Yan sinasabi ko na kapag kakalkal sila, mga kabukals oh. Nakakita niyo ba yan? Nakapagkakalkal sila sa ilalim ng goat house. Kasi yung droppings ng ating mga goats, yan siyempre na lalaglag sa lupa, and then sa mga ilalim niya nagkakaroon ng mga insekto yan na nagiging pagkain nila. And mga po ating gagawa ko pa ng ito pala. Wala na tubig, wait lang. Hindi ko mailagay yung pakainan kasi sinasabuyan ko lang, pero palitan natin sa sapin mamaya. Gusto ko na sanang i-release dun, kaya lang baka ma-disgrasya pa yung mga sisiw. Kaya dyan lang muna sila. Walo pa rin, mga kabokals. Yan, walo pa rin sila. Yan, kinakalkal kasi. Kailangan kong malagyan ng tanggalin ko na tong karton mamaya siguro, kaya na. Pwede na silang walang karton. And then tatalian ko yung kanilang kakainan para kahit kalkalin ito ni Mama Chicken, hindi matatapon yung pagkain nila. Yan yung maglalagay tayo tubig mamaya. Pero ikot ko muna kayo. Ito nga yung ating mouse trap. Hindi pinansin, no? Pero mamaya ilalagay ko sa ibang lugar yan. Unti-unti kong nililinisan dito, mga kabokals. Ayan, binubunot ko yung mga damo-damo, hindi binibigay ko kay Dagul. Ayan, nakapag-harvest tayo rito, mga kabokals. Ito yung pinapakain ko kay Kimberly. Ayan, so unti-unti, mga kabokals, binubunot ko. Ayan, so papunta na tayo ron, papunta na tayo dun. Pag dun tayo paikot. And then ito yung ating tukod lupa. Ang galing. Yan yung po yung ating saging na green. Yan. Garvandish ba? Ayan. Correct me if I'm wrong. Pero yan po yung natawag nilang tukod lupa. Yung saging na green. Hindi, kahit hinog na siya, green pa rin siya. Pero mabango, masarap. Yan. May mga suwi na yan, mga kabokals eh. May mga suwi na yan, dalawa. Yung isa ganun din, pero wala pang bunga. Yun, ito yung ating mga kanal ng ating baboyan, mga kabokals. Always clean kailangan, lagi malinis yan. Walis ka agad. Andun yung ating Poso Negro. Ayun po yung entrada ng ating Poso Negro pack. Yung kanal. Marami tayong itlog na naman. Yan, hindi ko makuha sa pugaran kasi kinakalibrate ko pa yung dami na itlog kasi ron, kailangan isa lang para hindi mo na humalo ito. So ayan, ang dami mga kabokals, mga fertile dyan, Deca Brown Cross Rhode Island, mga fertile eggs yan. Yan, ito yung ating sakabir, yung sakabir natin, mga kabokals. Ayan, ito yung mga breeders natin. So ito po yung mga dinidevelop natin na cross Dongtao, Shamu, and then ibabangga natin sa kabir. Ito yung ating mga kabir, Ayan, mga kabokals, Ito yung suwi, mga kabokals. Laki na, laki na. Garvandish din to, yung may bunga ron. Ayan. Ito malapit na rin mamunga to. Tingin ko malapit na yan. May suwi na siya. So yan, yung pagdadamo natin, hanggang dito yan. Paikot yan dun. Hanggang sa umikot tayo rin sa kabila. Unti-unti lang. Yan, kasi mag-isa lang ako Yan po, ang ating alagaan. Ni Kimberly. Ang cute Ang cute. Nawala. Ay, lobat na pala cellphone ko. Hindi ko mailawan. Sorry. Pero yan, mga kabokals. Ganda ng katawan ka agad,
Ganda na kagad ang katawan mga kabokal. Isa. Isa nagsusulo doon. Ayan, nagsusulo. Yun na yun, dalawa. Ay, yung dalawa, yung iba. Kabibilog no, 4 na araw pa lang mga kabokal. Kabibilog na. Nakasunggatas ni Kimberly. Napakagaling pala mag-alaga ni Kimberly. Matapang na siya ng primero. Pero naimasmasa na siya. Okay na siya. And, napakagaling mag-alaga. Konting iyak lang ng anak niya, tumatayo siya. Ang cute. Minsan marami sila dyan mga kabokals eh. 5, 6 minsan. Nakahilera sila dyan sa ibabaw ng nanay nila. Laki na dyan yun. Mabusog. Yan. Okay, so alright. Yan yung ating lakatan. Ito yung ating lakatan mga kabokals. Yan. So pag nadamuhan ko tong area na to, maiin natin yan. Maikukultivate na natin. Kailan para natutuyo ito ah. Hindi, may bagong ano. Lakatan mga kabokals. Ito yung isa nating Dong Xiaobo. Yun. Ayan mga kabokals, time check 6:30. Harvest tayo ng ito pinakahuling harvest natin for the day. Ayan mga kabokals, yan po ay harvest for the day. Ayan. Dami. Yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. So, 45 eggs for the day. For today mga kabokals. Meron pa ba? Ipapakain pala ako mga kabokals. So, yan ang huling hirit ng kanilang bahay itlog. For the day. Ayan, wala na. Ayan mga kabokals, 45 eggs. Dumadami ng dumadami ang ating harvest mga kabokals. Ayos. Okay, so alright.